Akmang sasalakayin ni Vegeta si Goku, ngunit bago pa niya ito magawa, huminto ang kanyang katawan na halos hindi namamalayan dahil napagtanto niyang may kakaiba kay Goku. Hindi alam ni Goku kung bakit tumigil si Vegeta. Nakita ni Goku na hindi siya inatake ni Vegeta sa huling sandali at sinabing, "Ano ba Vegeta, wala ka bang balak na atakihin ako? Sabihin mo Vegeta, natatakot ka ba?" Pagkatapos itong marinig ni Vegeta ay hindi napigilan ang kanyang pagmamataas at sinabi, "Tumahimik ka, anong akala mo natatakot ako sa'yo, damn insect, ano ba yung pinagsasabi mo Kakarot? Ipapakita ko sa'yo na mas malakas ako sa'yo, humanda ka." Hindi na nakayanan ni Vegeta at inatake niya si Goku. Ngunit sa pagkakataong ito sa kabila ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ni Vegeta, nagpatuloy siya sa pag-atake at inatake niya ito ng maraming beses. Pero hindi man lang gumalaw si Goku at parang hindi naapektuhan. Si Goku sa kanyang normal na anyo ay higit na malakas kay Vegeta sa kanyang pagbabagong anyo ng Super Saiyan Blue God. Nakita ni Vegeta na si Goku ay hindi man lang nabigla sa pagbabago at nasa kanyang normal na anyo, hindi siya nakakakuha ng anumang pinsala mula sa kanyang mga pag-atake. Ano ito, hindi pwede, hindi man lang siya nag-transform. Si Goku pagkatapos matanggap ang lahat ng mga pag-atake na ito mula kay Vegeta ay hindi nakatanggap ng anumang pinsala. Si Goku sa 1,000 segundo ay nagbigay ng mahinang suntok kay Vegeta, na nagpapalipad sa kanya palayo sa lugar at bumagsak sa ilang kalapit na bato. Hindi pwede ito, paano niya ginagawa ang lahat ng iyon sa akin nang hindi man lang nag-transform, paano siya naging napakalakas? Sa malayong lugar, nalaman ng iba na may napakalakas na ki na malayo sa lugar na iyon. At napagtanto nila na unti-unting bumababa ang ki ni Vegeta. Naisip nila ang lahat ngunit hindi man lang sumagi sa isip nila si Goku. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Ngunit nagbago ang kanilang mga muka nang dumating sila sa lugar at nakita ang isang sugatang Vegeta habang nasa harapan niya si Goku. Teka, hindi ito totoo, imposible. Si Goku ba? Pero paano? Patay na siya, paano siya nakaligtas ng ganoon katagal sa silid ng oras na iyon? Si Goku na nasa harap ni Vegeta ay lumingon at nakita ang mga dati niyang kaibigan na nagtaksil sa kanya. Sinubukan ni Krillin na ipaliwanag kay Goku ang lahat ngunit sinabi sa kanya ni Goku, "Tama na, wag mo na akong bigyan ng mga paliwanag, alam ko kung ano ang ginawa nyo at iyon ang dahilan kung bakit kayo magbabayad para dito." Anong pinagsasabi mo Goku, kaibigan mo pa rin kami. Mga kaibigan ko kayo noon, ngunit pinagtaksilan nyo ako pero ngayon ay basura na lang kayo sa akin. Napagtanto ni Krillin na kahit anong sabihin niya, hindi nito mababago ang makatotohanang pag-iisip ni Goku. At sinabi niya kay Vegeta, paano niya nagawa ito sa iyo, hindi mo ba siya matalo? Ano ang gagawin natin ngayon? Ang Goku na iyon ay hindi ang nakilala ko ilang taon na ang nakakaraan, ibang-iba na siya. Ewan ko ba, hindi ko kaya si Kakarot kahit ilang beses ko na siyang inatake. Hindi man lang siya nasaktan sa mga pag-atake ko. Ganoon pala, parang hindi sila nagsisi sa ginawa nila. Anyway, huli na ang lahat para magsisi hindi ba, huwag kang mag-alala, tatapusin ko sila ng napakabilis. Hindi man lang sila maghihirap kahit na deserving talaga sila. Nakita ito ni Vegeta at naisip, hindi ko hahayaang gawin ito ni Kakarot, dapat kong talunin siya sa anumang paraan, ngunit siya ay masyadong malakas, wala akong magagawa laban sa kanya, wala akong pagpipilian kundi ang subukan. Dinagdagan ni Vegeta ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naabot ang anyo ng Blow Transformation na nangingibabaw. At sa buong lakas nito, sasalakayin niya si Goku. Nagawa niyang bigyan siya ng magandang laban kaya napanatili nilang pareho ang isang medyo pantay na labanan. Ang iba ay hindi makita ang bilis ng galaw ng dalawa. Si Goku pagkatapos ng ilang minuto, sabi kay Vegeta, masyado ka pang mahina para harapin ako, sinusubukan ko lang ang lakas mo. Medyo dinagdagan pa ni Goku ang kanyang kapangyarihan at binato niya ng energy ball si Vegeta, na kung saan ay sapat na malakas upang iwan siyang malubhang nasaktan sa lupa nang hindi man lang makagalaw. Wala akong magawa, ang tanga ko. Nakakaawa ka Vegeta, bakit mo ako haharapin kung haantong ka sa kaiyahiyang paraan? Mas mabuting maghintay sa nalalapit na kamatayan kaysa subukang iwasan ito sa pamamagitan ng pagtaas ng posibilidad. Sige, ngayon ay oras na para mawala ka sa ginawa mo sa akin.
Si Goku ay gumawa ng isang higanteng bola ng kapangyarihan na inilunsad niya habang sinasabing mamatay. Ang bolang ito ng enerhiya ay malapit nang tumama sa kanila, ngunit biglang ang higanteng bola ng kapangyarihan ay ganap na nawasak. Na nagpagulat kay Goku. Paano at sino ang gumawa nito? Sabi ni Goku. Sa harap ni Goku, nagpakita si Beerusama kasama si Whis at ang Diyos na ito ang siyang sumira sa kapangyarihang iyon. Ikaw pala Beerusama, hindi ako makapaniwalang dumating ka pagkatapos ng iyong idinulot. Buti na lang at dumating ka kaya hindi ko na kailangan pang hanapin ka sa kalat mong planeta. Sinabi sa kanya ni Whis, Mr. Beerusama, kung ano ang nangyayari ay hindi na siya ang Goku na kilala natin noon. Ang nakikita mo ngayon ay isang ebolusyon ng Goku pagkatapos ng 1,000 taon ng pagsasanay sa lugar na iyon. Ngayon ay mas seryoso at cold-minded na siya sa mga bagay-bagay na wala na ang personality niya dati. Dapat mong maunawaan na gumugol siya ng 1,000 taon ng mag-isa sa lugar na iyon, ngunit ngayon ay tila marami siyang galit sa iyo at may magandang dahilan, Mr. Beerusama. Ngayon naiintindihan ko na Whis, Goku, kinailangan kitang ikulong sa lugar na iyon. Ito ay isang kahilingan mula sa lahat ng God of Destruction. Dahil ang iyong walang muwang sa sandaling iyon ay naglalagay ng panganib sa lahat ng mga universe, hindi mo ba naiintindihan? Beerusama, wala akong pakialam sa mga palusot mo, hindi mo dapat ginawa at para dyan ay mamamatay ang lahat. Kung susubukan mong makialam dito Whis, magiging pareho kayo ng kapalaran. Dahil dito, medyo nalilito si Whis dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang kapangyarihang taglay ngayon ni Goku. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Beerus kay Goku, alam ko na Goku. Gusto mo akong harapin Saiyan, nakikita ko sa iyong mga mata. Alam ni Beerus sa mga sandaling iyon na kailangan niyang gawin ang lahat mula sa simula upang dagdagan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Naganap na nagpayanig sa Earth. Salamat sa harang na inilagay ng anghel na si Whis sa planeta. At ang Earth ay hindi ganap na nawasak ng kapangyarihan ng God of Destruction na si Beerus. Si Goku ay hindi pa nababago sa anumang pagbabago, ngunit lubos niyang itinataas ang kanyang kapangyarihan sa kanyang normal na anyo. Pareho silang nagsimulang lumaban at ang harang ni Whis ay hindi makayanan ang gayong kapangyarihan at nagsisimula ng masira. Sinabi ni Goku kay Beerus, kung ganyan lang ang kapangyarihan mo, hindi pa ito sapat para magpalit ako ng anyo. Ano bang sinasabi mo, sa ganyang anyo mas makapangyarihan ka pa sa akin? Ito ay imposible, kahit sa normal na anyo mo ay mas malakas ka, hindi ito makatwiran. Beerus, wala kang magagawa laban sa akin, ang iyong kapangyarihan ay ganap na mababa. Manahimik ka Saiyan, ano sa tingin mo ang ginagawa mo, lapastangan? Si Beerus sa sandaling iyon ay nagalit at nagpakawala ng napakalakas na kapangyarihan na humantong sa ganap na pagsira sa harang ni Whis. At sinabi ni Whis, magbabayad ka para sa pagharap sa God of Destruction kaya mamatay ka. Hindi pinapansin ni Goku ang lahat ng ito at seryoso niyang sinabi kay Beerus. Baliw ka, para saan mo ito ginagawa, ang tanging bagay na idinudulot mo ay ang sirain ang magandang planetang ito. At para ano, upang talunin ako, ito ay isang presyo na hindi mo kayang bayaran dahil mas malakas pa rin ako sa iyo. At ang tanging nakikita ko lang sa aking mga mata ay isang hamak na nilalang na sumisira ng lahat sa hindi malamang dahilan dahil mahina pa rin siya. Kung ikukumpara sa kapangyarihan ko, nakakaawa ka, dapat pinatay na kita bago mo pa ginawa ang lahat ng ito sa Earth. Narinig ni Beerus ang mga sinabi ni Goku, sa sobrang galit ay nawalan siya ng dahilan at ang isang ito ay hindi nagdalawang isip at naglungsad ng isang pag-atake para salakayin si Goku at nagawang tamaan siya. Si Beerus ay talagang tila may kalamangan kay Goku at ang isang ito ay hindi titigil sa pagbibigay ng walang katapusang pag-atake sa Saiyan nang hindi humihinto anumang oras. Ito ay ibang Beerus, isang nilalang na hinayaan ang kanyang sarili na mangibabaw ang galit. Habang ito ay nangyayari, ang planetang Earth ay nagsimulang masira ng higit pa at higit pa. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa planeta ay naglaho dahil ang buong planeta ay ganap na nawasak at ang init na naramdaman ay impyerno. Ang mga dating kaibigan ng Saiyan ay sinubukan na tumakas mula sa lugar, nakikita kung paano ito nawasak at nilamon ng lava at sinubukan nilang tumakas gamit ang isang airship. Ngunit nang malapit na silang makaalis sa planeta ay isang sinag ng enerhiya ang tumama sa kanilang sinasakyan at ito ay tuluyang nawasak. Sa gayon ay tinapos ang buhay ni Krillin, Android 18, Yamcha, Tien Shenhan at ang iba pa tulad ni Piccolo na nanatili sa mundo upang ibahagi ang sarili sa kapalaran ng planeta.
Samantala, inaatake pa rin ni Beerus si Goku, ngunit sa sandaling iyon pumikit si Goku at sinabi sa kanya, tama na. Nagpa siya si Goku sa sandaling iyon na tapusin si Beerus ng mabilis hanggat maaari. Kaya ginamit ni Goku ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo, lahat ng ginawa ni Goku ay ganap na kalmado habang naghahanda ng isang simpleng pag-atake. Natarante si Beerus nang makita niya ang pagbabagong anyo ni Goku at napagtanto na naghahanda si Goku ng isang maliit na pamamaraan. Isang bagay na hindi gaanong mahalaga para kay Beerus na hindi nag-alala tungkol dito. Ngunit ang anghel na si Whis nang makita niya ito tumingin siya sa pagbabagong anyo ni Goku at hindi nakaimik. Dahil alam niya kaagad na wala siyang magagawa laban kay Goku dahil alam niya na hindi niya kayang higitan si Goku. Sinabi ni Whis kay Beerus, Mr. Beerus, ang teknik na iyan ay lubhang mapanganib, mukhang simple pero sa loob nito ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Nasapat na para patayin ka sa isang iglap, Mr. Beerus, mangyaring umalis sa lugar na ito, sabi ni Whis. Sa pagkakataong iyon ay pinakawalan na ni Goku ang maliit na spear ng kapangyarihan patungo kay Beerus na hindi magbibigay sa kanya ng oras upang makatakas at ang kanyang kapalaran ay hindi maiiwasan. Si Beerus ay nasa 100 segundo ang layo mula sa pagtanggap ng pag-atake ni Goku. Ngunit si Whis ay nakialam at hinarang ang kanyang sarili upang tanggapin ang pag-atake at sinabi, Mr. Beerus, hindi ka dapat mamatay, dapat mong ipagpatuloy ang iyong gawain bilang God of Destruction, kailangan mong tumakas, paalam Mr. Beerus. Sa sandaling iyon, natanggap ni Whis ang pag-atake ng husto at mabilis na naglaho. Ngunit bakit mo ginawa iyon, hindi mo tungkulin na protektahan ako, ang saya na iyon, magbabayad siya sa kanyang ginawa. Pero masyado akong mahina, wala akong magawa sa kanya. Kahit papaano ay nagawa ni Beerus na makatakas mula sa lugar na nagsagawa ng isang pamamaraan ni Goku at agad na nag-teleport sa ibang lugar. Pero anong nangyari, saan kaya nagpunta yung pusang iyon, sinusumpa ko, hahanapin ko siya at papatayin ko siya, sabi ni Goku. Sa kabilang banda, nagtagumpay sina Bulma at Vegeta na makatakas mula sa planeta, salamat kay Vegeta na natuto ng teleportation noong panahong wala si Goku. Ngunit hindi niya kailanman ninais na gamitin ito dahil ito ay pamamaraan ni Goku, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nagtungo si Vegeta sa mga Namekians. Sa kabilang banda, umalis si Goku sa Earth na ganap na nawasak, nakita ni Goku kung paano nawasak ang Earth. At ito ang nagpaisip sa kanya na lahat ay namatay, ngunit hindi niya alam na nakatakas si Vegeta. Patawad, Chi-Chi, Gohan, Goten, wala akong nagawa para iligtas kayo dahil sa pagiging makasarili ko at sa kagustuhan kong patayin si Beerus. Hinanap ni Goku si Beerus at pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay nahanap na niya ang kapangyarihan ni Beerus at agad na nag-teleport sa lugar na iyon. Ngunit gayon paman bago dumating si Goku, nagawa ni Beerus na tipunin muli ang lahat ng mga Diyos. Sa makatuwid, dumating si Goku sa lugar at nakita ang lahat ng mga God of Destruction at medyo nagulat siya at sinabi, Oh, anong sorpresa, lahat ng God of Destruction ay magkakasama sa lugar na ito, ginagawa nila ang trabaho na hindi gaanong mahirap para sa akin. Kaya't narito ka Beerus na sumilong sa mga hamak na ito kung gaano kakaawa-awa. Sinong mag-aakala na ang isang Diyos na kinatatakutan ng lahat ay tinatalo ng immortal at ang pinakamasaklap sa lahat, mortal ang tumalo sa kanya, salamat sa sarili niyang katangahan. Nakikita ko na naging napakalakas mo, nagawa mong iwanan si Beerus sa ganoong estado at ngayon ay nakikita ko kung gaano tayo katanga na isipin na sapat na iyon. Hindi ko akalain na aabot tayo ng ganito, pero papatayin ka namin kahit ano pa ang halaga mo kay Zenozama. Lapastangang mortal, nalampasan mo na ang sarili mo sa lahat ng bagay simula nang makalabas ka sa lugar na iyon. At bilang mga God of Destruction dapat nating alisin ang kasamaan sa mga universe at sa sandaling ito, ikaw ang perpektong kandidato Saiyan at pagsisisihan mong nakipagtalo sa mga God of Destruction. Ano sa tingin mo ang pinagsasabi mo kung sa tingin mo matatalo mo ako, imposible yon. Kahit sabay-sabay kayong lumaban sa akin, wala akong problemang tapusin kayo. Lahat kayo ay hamak sa akin, higit pa ako para katakutan nyo ng sobra. Ang hari ng lahat Zenozama, ako ay walang balak na gumawa ng anuman laban sa kanya, maliban na lang kung kailangan niya ito. Ang lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo kay dakilang Zenozama, bastos ka. Paano mo binanggit ang kanyang pangalan at walang galang sa kanya, isa kang lapastangan at sinasabi mo bang hihigitan mo siya? Isa kang hangal upang sabihin yon.
Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi, lahat ay mamamatay pa rin kaya ang resulta ay hindi na mababago. Naghihingalo na si Biras sa mga sugat na idinulot ng Saiyan sa kanya. Huwag mo siyang balewalain, napakamakapangyarihan talaga niya at hindi ko alam kung tama siya na nakahihigit pa siya sa hari ng lahat si Nozama. Ngunit pinatay niya si Whis. Ang lahat ng mga Diyos sa pagkarinig nito ay nagdamdam sa mga sinabi ni Biras. Dahil hindi sila makapaniwala na ang isang Saiyan na tulad niya ay pumatay ng isang anghel. Ang mga Diyos pagkatapos nito ay hindi tumingin kay Goku sa parehong paraan at tiningnan siya ng may takot sa pagkamatay ng isang anghel na tulad ni Whis, nangangahulugan lamang na malinaw na marahil ang Saiyan ay hindi nagsisinungaling tungkol sa sinabi niya. Ano na ngayon mga basura, tama, ako mismo ang pumatay sa anghel na iyon. Ngunit talagang para sa kanya ay hindi ito ang pag-atake, isang hangal na nilalang ang namatay ng walang kabuluhan para iligtas siya. Dahil papatayin ko pa rin siya, ngunit ngayon nakaka-disappoint para sa isang tulad niya, well, sa tingin ko nabigyan ko na kayong lahat ng sapat na oras. Sa kabilang banda, alam ng mga God of Destruction na kailangan nilang lumaban dahil ito ang tanging pagpipilian para sa kanila. Kaya sabi nila, sa tingin ko wala tayong magagawa kung pinatay ng mortal na yon si Whis, ano ang nakalaan para sa atin. Ngunit paano siya naging malakas sa lugar na iyon ng mag-isa, imposible iyon. Sa sandaling iyon ay pinataas ng mga Diyos ang kanilang mga kapangyarihan sa pinakamataas at sama-samang sumugod laban sa Saiyan. Nag-transform si Goku sa anyo ng Ultra Instinct na minsan niyang pinagkadalubhasaan. At kasabay nito, napantayan pa niya ang kapangyarihan ni Dai Shenkan. Ang mga Diyos ay napatigil sa lugar nang makita ang anyo ni Goku na dati nilang nakita sa paligsahan ng kapangyarihan. Ang anyo na iyon, ginamit niya ito ng walang anumang pagsisikap, hindi ka panipaniwala. Sa mga oras na iyon, hindi nila alam na sa estadong iyon, mas makapangyarihan si Goku kaysa sa parehong anyo noong nakaraan. Kaya't sabay-sabay silang sumugod papunta sa Saiyan mula sa lahat ng panig, ngunit wala itong mabuting na idudulot. Sabi ko sa inyo mga basura, basura lang kayo, kahit sa Saiyan Blue transformation ko ay higit pa sa sapat. Dahil hindi ko nais na ipahiya kayo ng ganyan at nagpasya akong gamitin ang anyo na ito. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Goku mula sa likod ni Biras at tinusok siya ng kanyang braso. Naging dahilan ng pagdugo kay Biras hanggang sa mamatay. Ano na lang ang ginawa niya, ito ay isang panlilinlang lamang para makalapit kay Biras at mapatay siya, pero paano? Ngayon sino sa inyo ang gustong sumunod? Damn Saiyan, ikaw ay isang lapastangan, bakit kailangan mong gawin iyon, ngayon ay pagbabayaran mo yan. Nakikita ko Vermouth, gusto mong ikaw ang susunod, sige kung yan ang gusto mo. Sa sandaling iyon, agad na lumitaw si Goku sa harap ni Vermouth upang patayin siya. Ngunit ang lahat ng mga Diyos ay dumating upang pigilan ito. Si Goku nang hindi nila namamalaya na iniwan silang lahat sa bingit ng kamatayan. Sabi ko sa inyo, isa lang kayong basura. Anong ginawa niya sa amin, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Kumalma kayo, ngayon kailangan ko lang ng panghuling pag-atake, ano na ang gagawin niyo ngayon?